Yun na magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW diyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon po, ito na po yung yung siguro tutuldok doon sa mga kongresistang ang atake lagi sa Office of the Vice President kay VP Sara ay yung kanyang confidential funds na kung paano ginamit ng OVP yung kanilang confidential fund. Particular doon sa 125 million na ginastos lang daw sa loob ng 11 days. So, yung kasi yung nagiging nila kumbaga yun yung ginagawa nilang gatasan para yun, siraan, bigyan ng hindi magandang implikasyon yung yung pamamalakad, yung paghawak ni VP Sara sa kanyang budget. So, dun siya dinudurog na every time na merong hearing tulad nila sa may 'di ba, budget deliberation. So, dun talaga sila nakapokus. So, kaya nga sabi ni Stella Kimbo, 'di ba, stick to the plan. So, siguro yun yung sinasabi niya stick to the plan is yung ang pinakapupuruhan nila yung confidential funds ni VP Sara. So, hindi sinasagot ni VP Sara yung mga tanong tungkol doon sa confidential funds. So, isa rin yun sa mga ipinupunto ng mga kongresistang to na bakit daw ayaw sagutin dahil daw, kumbaga hindi ba kayang ipaliwanag ni VP Sara kung paano ginastos yung confidential fund. So, yun yung mga ibinabanat ngayon kay VP Sara. Ngayon, ang punto lang siguro kasi niya dito ni VP Sara kaya ayaw naman niya sagutin. Dahil kumbaga, sino ba yung dapat nag-audit muna? 'Di ba, ng kung paano ginastos. 'Di ba dapat talaga yung Commission on Audit which is yung COA. Same parehas din naman 'yan sa mga private company. 'Di ba once na ino-audit yung kanilang especially pinagkagastusan, yung audit mismo, yung audit department, yun yung talagang naka-specify at sila magde-determine kung tama ba yung ating pagkakagastos dun sa perang ni-request natin at kailangan may mga supporting documents or mga papers na magpapatunay na talagang yung perang ginuha mo ginastos mo ng tama naaayon doon sa kung ano yung request mo, 'di ba? So ganun yung trabaho ng commission ng audit which is same din naman sa commission on audit. So ang nangyayari kasi dito, itong mga kongresista natin masyadong nagmamadali dahil dun sa inilabas na notice of disallowance nitong COA. So dahil dun sa notice of disallowance, since ayaw nga sagutin ni VP Sara kung paano niya ginamit yung kanyang confidential funds, so isinunod nila yung notice of disallowance na binigyan din nila ng hindi magandang ng hindi magandang uh, parang paliwanag na sinasabi nila yung notice of disallowance is ginamit daw ni VP Sara sa hindi tama. So parang kinurakot, parang ganun yung pinalalabas nila. Dahil mahirap daw ipaliwanag na naubos mo yung 125 million sa loob lamang ng 11 days. So, doon kasi ang punto ron, paano ba dapat gastusin yung pera? Which is may rules ba sa gobyerno natin na once na ikaw binigyan ng budget, kailangan ba per day ito gagastusin mo? Per month ito gagastusin mo? Or for the whole year ito yung budget mo? Siguro, wala namang rules na nakikita tayo or wala tayong nag-research din tayo katapano, basa-basa rin tayo. Wala namang rules na ganun na kailangan sa gantong budget kasi ang hinihinging budget naman dito, itong budget deliberation na to, per year yan. So, hindi yan yung halimbawa, ang term mo 6 years dahil OBP. Ito yung budget mo for the whole, para sa buong term mo. Hindi. Per year ka mag-request. So, wala namang rules na kailangan na pag ikaw binigyan ng budget, kailangan may certain months na kailangan ito lang gagastusin mo. So, kailangan mo lang gastusin yung budget mo. Halimbawa, binigyan ka ng 125 million, kailangan mo siyang gastusin sa loob ng isang taon. So,
diskarte na lang siguro yan or kung paano yan gagastusin ng opisina nyo. Basta importante ang budget mo ito. No more, no less. Kasi kung bababa yung paggastos mo, ma-audit ka rin. Sasabihin, underspend na yung opisina mo. Bakit ka underspend? Bakit di mo ginamit yung total budget mo? So, meron ding, meron ding mabibigyan ka rin ng remarks ng COA na nag-underspend ka. So, hindi ka rin naman pwedeng gumastos ng over-over dahil masisita ka rin ng COA. So, ang importante lang dyan, nagamit mo yung budget sa loob ng isang taon. So, pero yung kasi yung kini-question ng mga kongresista natin dahil nga may halong politika. Ramdam natin, kitang-kita naman natin na talagang pinag-iinitan si VP Sara, gawa nga ng siya yung pinakamatunog na posibleng maging presidente. Siguro na lang, siya na yung isa sa pinakasiguradong tatakbo bilang presidente sa 2028. So, siya na yung biggest threat dahil nga vice president nasa pwesto. So, alam din naman ng mga tao na ang susunod na magiging, pag ikaw vice president, alam ng tao na ikaw na yung susunod na magiging presidente. So, kaya yung biggest threat is si VP Sara since nga wala namang pambato ngayon yung administration at marami nagsasabi na si Martin Romualdez nga daw may planong maging presidente. So, dahil nga kung titingnan yung mga survey, medyo talagang malayo si Martin Romualdez na manalo bilang presidente. Kaya ang espekulasyon ay talagang tinatrabaho si VP Sara dahil gusto nilang mawala sa pwesto. Kaya gusto nilang pa-impeach, gusto nilang pag-resignin. Talagang lahat na ng pwedeng gawin para mapaalis sa pwesto si VP Sara, ginagawa na nila. So, itong COA ngayon, nagsalita na po na kung bakit, kumbaga, ito na yung magpapatunay or ito na yung tutuldok sa mga tanong ng mga kongresista, sa mga tanong ng mga ayaw kay VP Sara, sa lahat na nagtatanong kung bakit nagkaroon ng notice of disallowance or kung bakit, kumbaga parang ano yung napuna ng COA. Kasi yun yung tawag dito, yung pinaka bottom line ng ipinupukol kay VP Sara is yung notice of disallowance doon sa confidential fund. So ito po yung pinaka main topic natin. So pero panoorin muna natin itong video na to. Ito na yung kumbaga sinagot na ng COA yung mga tanong ng mga congressman, na mga tanong. Kahit naman tayo, nagtanong din tayo sa sarili natin nung una na, oo nga, paano ginamit ni VP Sara yung 125 million sa loob ng 11 days. So ito na yung pinakapaliwanag at ito rin yung dahilan kung bakit hindi rin sinasagot ni VP Sara yung mga tanong ng mga congressman. So kung hindi ka pa na pala nakasubscribe sa Makapili TV, baka pindot mo muna yung subscribe button. So ulit. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa Makapili TV, pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong video na to na ito na yung tatapos sa katanungan ng marami tungkol dun sa confidential funds ni VP Sara. May I ask, meron po siguro kayong breakdown ng expenditure of the confidential funds. Meron po ba kayo? Mr. Chair, meron po sa accomplishment report. Yes, and yung breakdown po ng expenditure ng 125 million, nasa inyo po sigurado yun. Tama rin po. Tama po, Mr. Chair. Now, may I know kung saan po nagastos ng Office of the Vice President yung 125 million? Was it spent in accordance with the rules, regulations, and protocol on the expenditure or on the use of confidential funds? Nasunod po ba yun? Yes, Mr. Chair. As indicated sa accomplishment report po, na-liquidate naman po nila based on confidential expenses as required
So yun po. So wala nang issue. So lahat naman pala ng mga kailangang kumbaga lahat ng pinagkagastusan kung paano at saan ginamit ni BP Sara yung budget sa confidential funds, nasunod naman pala. Ayon na rito sa COA. So ito yung isa sa mga dahilan, kumbaga parang kay BP Sara kasi, bakit ko kailangang ipaliwanag sa inyo kung paano ginastos yung 125 million? Dapat doon muna ako magpaliwanag sa COA kasi sila yung talagang mag-o-audit, hindi naman yung Kongreso eh. Yung Kongreso, meron silang karapatan na busisiin kung paano ginamit yung budget. Kung talagang dapat busisiin. Wala namang problema doon eh. Ang problema lang kasi, pinupolitika si BP Sara, kaya nga hindi niya na sinagot eh. Since nga ang pinupunto rito yung confidential funds, which is in nature na nga, sinabi na rin naman ng COA to, in nature na nga, confidential, ibig sabihin dapat hindi do dapat pinag-uusapan in public, in open forum. Dapat nga to naka executive session dapat to kasi nga confidential. Para siyempre, sino ba yung saan ba ginagamit yung confidential funds? So usually ginagamit yan siyempre sa national security, panlaban sa mga NPA, na alam naman natin na mayroong mga NPA kapanalig sa Kongreso na talagang gusto nilang makita kung saan ginamit yung confidential funds. Siguro para maano nila, ma-counter attack nila or I mean yung kumbaga mapaghandaan nila kung paano ginagamit yung confidential funds kasi nga humina na yung puwersa ng NPA dahil sa diskarte ng gobyerno na gumagamit na ng confidential funds para matiktikan, mahadlangan yung mga plano ng NPA. Kaya gano'n na lang kahina ngayon yung NPA. So, kaya yun yung pinupunto ng mga kapanalig ng mga NPA na kongresista is para matulungan yung mga NPA na makabangon uli kasi nga humina na yung puwersa nila. So, sinabi na ng COA na nagamit naman ng tama, na liquidate naman daw ng tama at wala naman silang nakitang findings na. So, kumbaga rito parang inaabsuelto na ng COA si BP Sara. So, kumbaga ito na yung paliwanag na kahit hindi na magsalita si BP Sara, ito na, COA na mismo yung nagpaliwanag para sa kanya. So, hindi na to yung sasabihin, nagpapalusot. Kumbaga, sabi nga ni BP Sara, parang ang gustong mangyari nga ng mga kongresista rito, manggaling sa kanya yung pwedeng ika-impeach niya. Siyempre, hahanapan ng butas yan ng mga ayaw kay BP Sara. So, since kung COA naman yung magsasalita, wala na silang, kumbaga, wala silang pwedeng ipunto o ipuntos kay BP Sara kapag COA na mismo mag-clear sa kanila na nagamit yung budget ng tama. Pero siyempre, hindi naman papayag itong mga kongresista na ganun-ganun lang. So, pipigain pa rin nila rito yung COA na parang kailangan maglabas. Kasi ganito yung diskarte nitong mga kongresista na to eh. Kapag hindi sumusunod sa script na gusto nila, tinatakot nila, talagang binabraso nila. Pero dito, hindi kasi nila mabraso yung COA kasi sila parang nagre-report lang. Diba? Parang kung ano man yung nakita ng findings, i-appealable naman yan. Kailangan lang magsabit ng mga requirements, once na nakapagpasa na at na-clear na sa kanila is okay na. So, wala silang pwedeng kumbaga hindi nila pwedeng pigain ng todo itong mga taga-COA. By the joint circular po, Mr. Chair. If I may, confidential funds. Opo, Mr. Chair. Now, categorically, yung po bang items na kung saan ginamit yung confidential funds ay naaayon po dito sa circular na ito? Opo, Mr. Chair. Kung naaayon sa circular, dito parang ayaw pa maniwala nito ni Congressman Acop na na totoo yung sinasabi nitong mga taga-COA tungkol dun sa pag-liquidate ng
confidential funds ni VP Sara. Para talagang baka sakali lang na nagkaroon lang ng ng error or baka may na-miss lang yung taga-COA na makita dun sa mga nakitang mali sa paggastos ng OBP. So parang dito talagang parang hindi makapaniwala pa etong si Congressman Acop na na-clear si VP Sara ng COA. Na ito, bakit kayo nag-issue ng notice of disallowance? Mr. Chair, as to yung first finding, meron po kasing specific requirement ang joint circular na document na hindi po nila na-submit or nag-submit sila pero hindi po sufficient siya to answer the requirement of the joint circular, Mr. Chair. So yun. Ang sabi, na document na hindi po nung nagpasa si VP Sara, siyempre kadalasan siyempre walang resibo 'yan. So paano mo nga naman paano ka mag-liquidate kung walang resibo? So kailangan mo lang diyan documentary and then kailangan mo lang diyan mag-submit ng mga affidavit na pinatotohanan mo yung mga pinagkagastusan mo. So siyempre once nagpasa ka ng mga requirements at may kulang, so siyempre i-inform ka ng COA na may kulang kang kumbaga hindi tinanggap yung una mong paliwanag, kumbaga siguro malabnaw yung paliwanag, hindi nila tawag dito, kumbaga hindi insufficient yung paliwanag mo, yun na lang yun. So mag-i-issue sila ng kumbaga ng remarks na yung paliwanag nyo tungkol sa gastos na ganito hindi masyadong nagtutugma or parang hindi siya masyadong kapani-paniwala, parang ganon. So kailangan yung baguhin yung pag-liquidate nyo dito. So siyempre mag-i-issue ka ng panibago until such time na maayos mo na yung pinaka gustong mangyari ng COA. So dito, tapos na yung laban. Kaya nga kung mapapansin nyo nitong mga nakaraang araw, hindi na pinag-uusapan yung notice of disallowance at ang confidential funds ni VP Sara. Kasi nga, tinuldukan na ng COA yung inirereklamo nitong mga kongresista na to tungkol dun sa confidential funds at notice of disallowance ni VP Sara. So siguro sana naman sa mga may ayaw kay VP Sara, ito na po, kinlear na po ng COA yung inyong mga inirereklamo. So maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo lagi. God bless.